Alam niyo ho ba na noong pong Enero 25, 2012, meron pong ipinatawag na isang opisyal ng gobyerno sa Corona impeachment trial. Humarap Sino to? siya bilang testigo ng prosekusyon. Ang pinag-uusapan dito ay tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Atin lang pong gambalain si Attorney Kim Inares, dati pong BIR Commissioner. Madam Kim, ma'am, good morning po and thank you for your time. Good morning ho sa inyong dalawa Po. at sa mga nakikinig at nanonood sa inyo. Opo, ma'am, can you just refresh us? Nung pong kayo humarap doon sa impeachment court at that time, yun hong inyong pong purpose doon ay para po sa tax record ng dating CJ. Ano ho ang mga events noon bago ho kayo maglabas nung pong tax record ni CJ Corona? Pagkatanggap ko ng subpoena, sumulat ho ako sa Presidente ng Pilipinas, at that time President Noynoy Aquino, to ask for authority to release the returns of Justice Corona. Alright, so... Kasi yun ang requirement ng tax code, na confidential yan, pwede lang i-release kung may authority ng Presidente po. Okay, so nagkaroon po sa inyo ng subpoena testificandum? Yeah. Okay. And duces decum, because Apo. of the returns. Okay. Yun ho bang subpoena na tinanggap ninyo, saan po nagmula? Sa motion ho ba ng prosecution, ma'am? Hindi, galing ho kay Senate President Enrile. Opo, pero paano siya naungkat? I mean, ito... Opo. I Go ahead. was the witness for the prosecution po. Alright. So, kasi ma'am, gusto lang namin pong dalhin yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. No? Doon po sa panahon po ninyo, kayo po ay isa sa mga isinama na testigo ng prosecution. So, with that, sinubpina po kayo. Kayo ho ba ay agad nang humarap doon? Tsaka lang po naungkat yung kinakailangan yung sumulat sa presidente mismo para po humingi ng pahintulot na ma-divulge ang tax records ng dating CJ? Nung natanggap ko yung subpoena, nagsulat ho ako kay Presidente. Wala pa ako natanggap, pero nag-appear ako sa Senado para sabihin na natanggap ko yung mga subpoena at nagre-request ako ng authority. Kasi kung walang authority, hindi ko mailalabas yung return. Noong hubang panahon yun, Ma'am Kim, yun hubang request ninyo, I presume formally kay Presidente Noynoy, ito ho ba ay meron pang kaakibat na pag-uusap personal o idinaan lang ninyo sa Executive Secretary at agad pong nagsabi ng approval? Paano po ang pangyayari, ma'am, kung mamarapatin po ninyo? Sinulatan ko ho yung Presidente, so papunta ko yan sa Office of the President. Hindi ko alam kung ano yung proseso nila. At the same time, tinawagan ko yung Deputy Presidential Legal Counsel. Sabi ko sa kanya na may request ako for authority at pwede pa i-address niyo yan, sabihin niyo sa akin kung anong gagawin ko kasi tinatawag ko ako ng impeachment court. So, yun Pero hindi ko kausap, walang pag-uusap na nangyari between me and the President or the Executive Secretary. Alright. Bakit ho, ma'am, again kung mamarapatin po ninyo, bakit po kayo nagkusa na sumulat kay Presidente for the approval? Meron ho bang, kayo ba'y minanduhan ng impeachment court? Ito ho ba ay pakikisuyo ng prosecution? Ano po ang mga facts behind it? No, kasi yun may subpoena ko na sinasabi nila na dalhin ko yung income tax return ni Justice Corona, the wife, and the children. So, I have to go through the process. The law is very clear na lahat na return na yan ay confidential at pwede lang ibigay kung may authority ng Presidente. So, yun yung proseso. Kung hindi ko makuha yung authority ng Presidente, sasabihin ko sa korte na masking gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko maibibigay kasi wala akong authority ng Presidente. Ngayon, kung may authority naman ng Presidente, dadaling ko na yung return.
So, at that time, ma'am, pwede rin po kayong humarap doon at sabihin ninyo, no, bagamat tapos na po ito, sabihin niyo na andito ako pero wala akong authority, wala akong magagawa, hindi ko mailalabas yung BIR records na yan. Opo, yan ho yung one alternative, no? Kung wala akong authority, yun ho yung sasabihin ko. Opo, opo. In the case at bar, Ma'am Kim, paano kaya ito? How do we solve this conundrum now? Ibabalik daw po yung BIR back sa BIR kasi nga daw wala naman kami, sabi ho ng presiding officer, hindi papel ng ng Senado na hawakan niya kasi wala namang subpoena diyan, etc. Kayo ma'am, kung kayo lang pong kukonsultahin, ano po magandang proseso ngayon na dapat na gawin ng prosecution o dapat bang magkusa din po yung BIR commissioner na sumulat kay presidente? Paano kaya? Siguro the same process ho, no? So, di ba kunyari, gagawin niyang witness ho yung commissioner ng Internal Revenue at sasabihin niya, magpresent sila ng income tax return, i-request ho niya sa Senate President na mag-issue ng subpoena sa commissioner at mag-subpoena ng mga document. Ngayon, susundan lang ho ng proseso ng commissioner, susulat siya sa presidente, hingi siya ng authority, no? Ngayon, tapos ang prosecution, tatawagin niya yung commissioner. So, ang commissioner naman, sasagutin lang yan na kung handa ba siya mag-present ng return o hindi. Kung hindi siya handa kasi walang authority, yun lang naman ho yung sasabihin nila. Kasi yun ho, pag-present ng return is part of the testimony of somebody. No? So, you have to present the witness who you want, who has custody, then present the document. So, ang proseso, tatawagin ho ni prosecution o ng defense, kung defense ang may witness, no? Sa stand, at tapos ang tatanungin siya na may dala mo ba yan yung hinihingi namin, no? So, next na step, tatanungin ho siya ng mga senator judges, most probably the Senate President, meron na ba kayong authority galing sa presidente? Kung sagot ng commissioner meron, pwede na niya present yung return. Actually, napaka-simple ho ng problema. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit masalita. Ma'am, sorry baka pinasasakit ko ulo nyo ngayong umagang ito. Ganito ma'am, apparently po, no, by watching the news, no, and observing po yesterday, apparently, ma'am, ito pong yung house, if you remember, di ho ba, yung box na iyan, ipinadala sa Senado for safekeeping. Yan po ang pagkakaalala ko. And then, ngayon, gusto nilang maging bahagi ng kanilang mga ebidensya. Pinamamarkahan nga po. Gusto nga buksan eh. Pero sabi nga po nung clerk of court na hindi, wala kaming karapatan dyan. Wala kaming kapangyarihan dyan. So ngayon po, yung box na iyan, gustong gawin pong ebidensya ng prosecution. So dito ho ba, maaring sabihin ma'am na nagkukulang ang prosecution doon sa tamang proseso? Dapat ba isama na lang nila sa lahat, sa kanilang mga testigo, yung BIR commissioner at yung sumpinang ito, kasama na yung kagaya sa inyo, Justice Tecum, na dalhin yung BIR record nitong si VP Sara at ang kanyang mister. Ganun po dapat ang proseso? Ganun ho, dapat yung proseso, no, na yun yung pinaka-simpleng proseso, no. In the first place, dapat hindi naman ho, kasi dinadala ng BIR yun na wala silang authority. May tanong nga ho yan kung yung pagdala ba niyan ay divulging na ba ho yan. Although hindi binuksan, pero the fact na dinala mo yung return, hindi ba ho parang in a way, dinivulge mo na yung information, di ba wala ka naman authority, bakit ho nyo dinala? So that might be another legal issue, ma'am? That can be a legal issue, but it's a gray area now. All right. If it had been open, di ba, katulad ng gusto nila, open and marking, wala na ang gray area, talagang may violation na yon kasi na-divulge na talaga, no? So, pero yung gray area ngayon is dahil sinil, may divulging ba yan o wala? Okay. So, ma'am, will it be proper
if the prosecution will write the president and ask for the clearance para po i-divulge itong tax records na ito, o dapat talagang yung BIR commissioner ang siyang sumulat sa presidente? Ang dapat ho magsulat ay yung commissioner ho, no? Kasi nasa kanya yung return, so siya ang nire-request. So, ang proseso, di dapat ho siya ang humingi ng permiso sa presidente para pwede niya i-present. Kasi nasa kanya yung nakalagay sa Section 71 and Section 6F ng Tax Code na nasa kanya yung custody at siya lang ang pwede mag-present ng return kung may permiso na ho sa presidente. Ayun, so dapat po pala, doon pa lang sa Justice Committee, yan na ay na-resolve yung isyong yan, bago man lang po, kumbaga, humantong doon sa delivery ng box na yan sa Senate. Anyway, is it proper, kung sakali lang po, theoretically, na magkusa ng presidente nang walang request ng commissioner o walang request ng prosecution? O sige, para maiklaro na natin yan kung wala talagang tinatago. O I am now directing, issuing itong order na ito sa commissioner na buksan nyo na yung box na yan. Ilantad na. Actually, ang nakalagay sa batas is the commissioner will ask for the authority from the president, no? But there's nothing to prevent the president from giving his authority on his own motu proprio. Pero hindi ba ang sigaw nilang lahat is separation of power na hindi siya nakikialam. Okay. So, kung bakit ho siya magmumoto proprio kung hindi siya nakikialam? Alright, sige po. So ma'am, again Ma'am Kim, samantalahin na po lang namin itong pagkakataon. Kung kayo ang magpapayo sa prosecution, ano po ang inyong gustong ipayo sa kanila? Kung kayo po ay magpapayo, kung meron man, para po ma-resolve na po itong issue ng BIR box na ito. Gawin niyo yung witness ang commissioner, isupina niyo siya, supina niyo rin yung mga return, at pagkatapos nun, yung commissioner, gagawin na niya yung proseso na kailangan niya gawin, no? Humingi ng permiso sa presidente. Tapos, pag tinawag nila yun, tapos habang nag-i-impeachment, tatawagin ho ng prosecution yung commissioner as a witness. Tapos sasabihin niya kung did you bring the return, and kung sasagot niya, kung may authority siya, sasabihin niya, meron, and I have authority from the president to release it. Kung wala siyang dala, sasabihin niya, hindi ko dala kasi wala pa akong authority galing sa presidente. Ganun lang po kasimple. Ano po, hanggang saan lang po ang maaari maging testimonya dito, ma'am, ng BIR Commissioner? Di ba ko, dahil dun sa sabi ni dating Miriam Defensor Santiago, the commissioner was just to bring the return and present it and not be an expert witness unless you qualify the person as an expert witness. Ayun. So basically po, just to authenticate the documents, parang ganun po. Yeah. Pero syempre, like for example, the impeachment proceeding ni Justice Corona, kung qualify ka, mag-expert witness ka, o kaya kung mismo ang defense nagtanong sa iyo ng opinion mo, wala, yun, ginawa kang expert witness at pwede ka na mag-testify. Opo. Kung sakasakali nga po, yung iyong klasifikasyon, doon sa mismong, opo. Alright, so may tanong lang po si Chacha, Ma'am Kim, ha? Ma'am Kim, ngayon mas lumilinaw na po sa amin ni Manong Ted ang lahat. Ito lang yung gusto naming linawin ulit, though medyo hindi ko lang narinig yung sagot niyo po kanina. So, if in case po, may authority na from the President, halimbawa, siya na talaga nagkusa, hindi niya na inisip yung sasabihin ng iba na separation of powers, nagbigay siya ng authority sa Senado na po pwede po yung buksan. Sa pagkakataong yun po ba, kinakailangan pa yung BIR Commissioner to be present there to open the box, or pwede na po yung buksan ng mga senador lang? Hindi. Okay. Ang authority ng presidente hindi niya bibigay sa Senado. Okay. Bibigay niya ho sa commissioner. Ayun, malinaw. Tapos yung commissioner, kasi yung box binalik na sa kanya, kung meron na siyang authority, dadalhin lang niya ang return.
So, tapos magte-testify siya, tapos i-present niya yung return sa Senado. So nasa nasa kamay po talaga ng BIR commissioner ito. Yes, kasi siya ho ang may sole custodian ng lahat na Opo. return ng buong madla sa Pilipinas. Okay. And then dapat po dito, ma'am, specific po yung subpoena duces tecum, kung binabanggit tax records, kung anong mga taon specifically, etc. Ano po? Kung anong klaseng returns Ayun. ang dadalhin. No? Kasi Opo. may mga return tayo na VAT return, may income tax return. No? So, kailangan specific anong return ang kailangan, kaninong return, at anong taon. Ayun, klarong-klaro yan. Kasi ngayon, parang no return, no exchange ito. Napatawa. Actually, nakikinig ako dito na isang buwan mahigit na. Sa isip ko, napakasimple lang naman yung problema na ito. Oo. Well, some people would like to make it complicated perhaps. just kidding. Okay, ma'am. Good to see you, ma'am. At sa uulitin po, kami istorbo po sa inyo, ma'am. Anytime po. Okay. Good morning sa inyong lahat. Thank you. Good morning. Parang pag si former Commissioner Jimenarez ang kausap natin, kasimple-simple, hindi na dapat ginagawang komplikado. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.